Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ika-4 na bahagi ng akdang Ang 4 na buwan ko sa Espanya ni Rebecca de Dios. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina at sa mga nakaraang video, ang akdang Ang 4 na buwan ko sa Espanya ni Rebecca de Dios ay hinati ko sa 5 bahagi dahil ito ay medyo mahaba. Huwag mag-alala dahil ang una, ikalawa at ikatlong bahagi ay naka-upload na. Ang kanilang pagkain at iba pang kaugalian. Kung may isang bagay na labis na naiiba o natatangi sa mga Espanyol, ito ay ang kanilang mga kaugaliang kaugnay ng pagkain. Ang kanilang almusal na tinatawag nilang El Desayuno ay karaniwang kapeng may gatas at tinapay lamang. Magaan lamang ito dahil sa bandang ika-10 o ika-11 ng umaga ay muli silang kakain. Karaniwang tapas ang kinakain nila sa oras na ito. Ang tapas ay mga pagkaing nakalagay sa maliliit na lalagyan tulad ng platito na maaaring damputin lang o finger food tulad ng pritong maliliit na pusit, tinapay na may nakapatong na kamatis at keso, nakatuhog na tuna at olive at iba pa. Sa kanila pala natin nakuha ang nakaugalian nating pagkain sa pagitan ng agahan at tanghalian. Ang kanilang tanghalian na tinatawag nilang La Comida, ang pinakamalaki nilang kain sa maghapon. Maraming putahe ang nakahanda para sa kanilang tanghalian at hindi sila nawawalan ng tinapay sa kanilang hapag. Tinapay ang kanilang pinakakanin at ito ang ginagamit nila upang masimot ang sarsa sa kanilang pinggan. Ang ilang putaheng paborito nila ay kilala rin natin tulad ng paella, gambas, conchinillo asado, nakahawig ng ating lechon de leche at iba pa. Naglalaan sila ng 2 hanggang 3 oras para sa pananghalian dahil bukod sa marami silang nakahandang pagkain, para rito ay nakaugalian din nilang magkaroon ng siesta o sandaliang pagtulog o pagpapahinga pagkatapos kumain. Ang buong bansa ay nagsisiesta kaya't karaniwang nagsasara mga tindahan, paaralan at paggawaan mula ika-1 hanggang ika-4 ng hapon para sa mahabang pananghalian at siesta. Iyon pa man, napansin kong sa Barcelona at sa Madrid na pinakamalaki nilang lungsod at may pinakamaraming dayuhan ay bukas ang malaking supermarket at mga tindahan maging sa mga oras na ito. Pagsapit ng ika-5 o ika-5 kalahati ng hapon ay muli silang kumakain ng tinatawag nilang la merienda, sa kanila pala galing ang katawagan nating merienda. Saan lang ang pagkain ito na karaniwang tinapay na may palaman, ika-7 naman ng gabi ang karaniwang oras ng kanilang hapunang tinatawag nilang la cena. Mas kaunti ang pagkaing nakahain na minsay pritong itlog o isda at ensaladang gulay lang. Hindi rin nawawala ang paborito nilang minatamis na kananiwang gawa sa itlog at gatas na tinatawag naman nating leche flan. Kung ikukumpara ang oras ng ating hapunan sa kanila, ay masasabing huli na ang ika-9 ng gabi, subalit hindi pa rito nagtatapos ang maghapon ng mga Espanyol. Pangkaraniwan na sa kanilang lumabas pa pagkatapos ng hapunan at maglakad-lakad, tinatawag nilang paseo, at dumaan sa mga restaurant o bar. Umuwi lang sila upang matulog kapag maghahating gabi o lagpas hating gabi na. Sa mga araw na walang pasok ay inaabot sila ng ika-3 o ika-4 ng umaga sa labas ng tahanan. At bago pa umuwi ay karaniwang kumakain uli sila ng churros o tila pahabang donuts na pinirito at binudburan ng asukal.
Isinasawsaw nila ito sa mainit at malapot na tsokolate. Naiisip ko ang hilig nating mga Pilipino sa pagkain ay namana natin sa mga Espanyol na sumakop sa atin, subalit kahit anong gawin kong paggaya sa kaugalian nila, kaugnay ng pagkain at pagtulog ay hindi ko talaga kaya. Maging ang magulang kong 8 taon na rito ay hindi rin magawang nakagawiang ito ng mga Espanyol, lalo na ang oras ng pagtulog dahil na rin sa regular na oras ng trabaho nila sa hotel. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Katulad ng binanggit ko kanina at sa mga nakaraang video, ang akdang Ang 4 na Buwan Ko sa Espanya ni Rebecca de Dios ay hinati ko sa 5 bahagi dahil ito ay medyo mahaba. Huwag mag-alala dahil ang una, ikalawa at ikatlong video ay naka-upload na at susunod ko nang i-upload itong ika-4 na bahagi. Muli, Ang 4 na Buwan Ko sa Espanya ni Rebecca de Dios. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!